before we proceed, I would like to invite everyone, okay? This coming, kailan daw to? Next Friday. Okay, next Friday is our second year anniversary. We call it Thanksgiving Day. Okay? And I'm so blessed dahil hindi man tayo marami per se, but I believe, alam mo yung mga kapatid na kasama natin sa Europe, okay, yung nasa Camden to, yung nasa Toronto, okay, yung may mga nasa California, nasa Pilipinas yung iba. Actually, yung mga galing ng PH ay kumalat na sila. And purihin ang Panginoon doon sa mga small group na ito. God willing ay maging isa rin silang malaking small group. So, meron tayong Thanksgiving Day on October 27. Wala po tayong church sa umaga. Okay, sa online po, wala po tayong church. I-announce po natin to sa ating group chat. Dahil ang service po natin would be on 3 p.m. Okay? 3 p.m. po tayo. So, next week, agahan pa rin natin. Help us to prepare. Pero yung mga bisita, we will pick them up before 3 o'clock. Tama? Okay. And then after our service, we will be having our short and final meeting para sa nasabing activity. Okay? Parang wala pa rin akong kausap, ano? Praise God, praise God. Joke lang po. Okay, so nandun tayo sa series nung Be Strong in Grace, yung ikalawang sulat ni Timothy, ni Pablo kay Timothy. At tayo ay nasa part, ano raw? 60. You can count on it. We still have remaining 6 episode o series, 6 session para po matapos natin yung book of Timothy. Again, sa lahat ng mga bago at sa mga kasama natin na nanonood sa Facebook and YouTube, ako po ay si Pastor Marvin Mercado po ng PH Arabia. At welcome po lahat ng nasa online, yung nandito sa physical. At isa pong kagalakan na tayo ay sama-samang magpuri, pag-aralan ng salita ng Panginoon, at patuloy nating makita ano ba yung pangako ni Jesus sa akin sa umagang ito. Sa Tagalog po nung you can count on it ay maaasahan mo ito. Okay? Alam natin pag sinabing may nagsabi na may lakad, ano sasabihin ng iba? Sama ako, sure, you can count on it. Maaasahan mo ito. Sasama ako. Bakit? Yung pong salitang you can count on it or yung maaasahan mo ito ay isang salita na kung saan ay ipinangako na kanyang tutuparin o pinangpangako na mangyayari. Nakukuha niyo po? Okay. So pag sinabi doon, pagka sinabi nating you can count on it, it will happen. At the same time, ay mararanasan natin to. Parang sinabi natin, ngayon po ay lumalamig na. Tama? Pag lumabas ka, you can count on it na malamig na sa labas. Nakukuha. So sa Tagalog ay maaasahan mo ito. Last week, okay, pinag-usapan natin in review, naging ugali po ng Potter's House na tayo ay nagre-review sa ating po mga message. Okay? Isa ito sa kung saan para pagpasok natin sa susunod na message o na Bible verse ay mas madali po natin siyang maiintindihan. Pinag-usapan natin last week na merong dalawang tao na ginamit ng Panginoon, si Pablo at si Barnabas. Okay, si Apostol Pablo at si Barnabas. Ito yung panahon na kung saan ay sa kabila ng maraming trials, sa kabila ng maraming persecution, still yung kanilang commitment as a Christian, as a follower of Christ, they continue to proclaim good news. Okay? Last week sinabi natin, itong si Pablo at si Barnabas ay nagpunta sa Paphos. At on the way, dun sa bansa lugar na ito, ay marami silang mga nasagupang ayaw sa kanila. At marami rin silang mga nakasagupa na gusto rin naman sa kanila. So sa madalit salita, when they were sharing the gospel, ay hindi rin naman lahat natuwa. At marami rin naman ang natuwa. Nakukuha niyo po. Hindi ito yung parang, when they share the gospel, everybody believe. Hindi po ganon. Hindi ganon na sinabi sa Bible. Kaya nung kanilang unang mission, sila ay nagpunta sa Antioch. Ayan, nakikita niyo po doon sa ating pong mapa. Sila ay nagpunta sa Antioch. So ilang lugar yung kanilang pinuntahan na kung saan sa tuwing araw ng Sabbath, okay, sila ay pupunta sa city, nag-gather sila, and they were sharing the word of the Lord. At nakita ito ng maraming Hudyo. At hindi ito tinanggap ng karamihan ng Hudyo. Okay, yung mga Jews, yung mga taga-Israel. Hindi sila naniniwala doon. At the same time,
napuno pa nga sila ng selos dahil bakit parang mas maraming nakikinig kay Pablo at kay Barnabas. Sa susunod na Sabbath day, tumagal sila ng ilang araw dito, gano'n na naman, marami na namang mga sumunod kay Pablo at kay Barnabas. Kaya ang nangyari, ang ginawa nitong mga ni Pablo at Barnabas, sige, kung ayaw ng mga Hudyo, doon na lang tayo sa mga hindi Hudyo mag-share ng gospel. Yung mga hindi Hudyo, yung mga Gentiles. Sa panahon natin, tayo yung Gentiles. Nakukuha niyo po? They share the gospel doon sa mga Gentiles at yung mga taga-hintil, yung mga hintil, sobrang natuwa. Wow, parang ang ganda nung na-share niya at nag-spread out throughout the region yung word of the Lord. Pero etong mga Hudyo, okay, ay nagalit sa kanila. Kaya ang ginawa nila, ang ginawa ni Pablo at Barnabas, since ayaw nyo kaming tanggapin, uso sa kanila yung ipapagpag mo yung paa mo sa lupa. Parang labas na kami doon. Sa panahon natin ngayon ay labas ako dyan, malinis ang kamay ko. Parang gano'n. Ganun yung ginawa nila. Pinagpag nila yung paa nila doon sa lupa. Ibig sabihin nun, labas na kami kung may mangyayari sa inyo. Okay? And then, ang ginawa ni Pablo at ni Barnabas, nagpunta sila sa Iconium. Okay? Pagdating naman na Iconium, ganun pa rin naman, Sabbath day, share nila yung gospel, yung word of the Lord. Ito rin naman yung panahon na kung saan ay marami pa rin problema, marami nagagalit sa kanila, may mga persecution pa rin. At dumating yung time na kung saan halos patayin siya doon sa panahon na ito. So when they share the gospel, okay, makikita natin dito, bakit si Pablo at si Barnabas, maganda naman yung dalang balita, pero pine-persecute. Bakit ganun? Okay? Tapos sabi doon, nung sila naman ay kada mag-share ng gospel, marami pa rin ang hindi naniniwala at marami pa rin ang naniwala. Nakukuha niyo po. Okay, hindi lahat ay parang nag-share ng gospel, ng word of God, naniwala lahat. Walang ganon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay kahit marami ng miracles, sakit na napagaling, still they continue to share the gospel. Sabi natin kanina, doon sa Antioch, itong mga Hudyong galit sa kanya, sumama. Makikita niyo doon. From Antioch, ito. Pumunta sila doon sa Iconium. At yung mga Hudyong galit sa kanya, sinundan pa din po sila. Sa sobrang galit. At ang ginawa ni Pablo at Barnabas, lumipat naman sila sa Lystra at sa Derbe. Dito na dumating yung kung saan ay sa dami ng mga nagalit sa kanila, okay, dumating sa point na kung saan when they share the gospel, ang ginawa ng mga iba, sila yung Diyos na bumaba sa lupa, sambahin natin sila. Sabi ni Pablo ni Barnabas, wag niyo pong gawin, tao din kaming katulad ninyo. At then dumating yung time na kung saan, sa galit pong ng mga may mga taong nagalit sa kanila, ang ginawa, pinagbabato nila si Pablo, hinila nila si Pablo doon sa city. Okay? At dito, dumating yung panahon na kung saan, pinagbabato nila si Pablo. Nung naisip nila na ito ay mamamatay na, o parang patay na, hindi na gumagalaw, ito yung magandang kwento. However, ang ginawa ng mga disciples, pinaikutan nila yung katawan ni Pablo. All of the sudden, si Pablo ay nabuhay. Nagulat sila. Akala nila patay na kasi nga pinagbabato. Malamang puro dugo yan, no? Puro pasa. Tumayo si Pablo at ang sabi niya, alis tayo rito, lipat tayo sa Derbe. Nagulat silang lahat dahil bakit biglang nabuhay, bakit biglang lumakas. And yet, he continued, in spite of persecution, he continued to share the gospel. Nakukuha niyo pa? At sa kabila ng lahat ng ito, nagpunta sila sa Perga, nagpunta sila sa Atalia. Sa lahat ng ito, makikita natin na yung buhay ni Pablo ay naging isang magandang patotoo. At tayo ngayon, sa panahon natin, ay natatamasa natin yung good news na sinishare nila. Dahil ang ano yung sinishare nila? Yung mabuting balita na kung saan si Kristo ang kailangan natin, siya lamang ang ating tagapagligtas. And then, sabi ni Pablo, sa Lystra, pangalawang pagbalik ni Pablo sa Lystra, dito niya na-meet yung lola ni Timothy. At nung na-meet niya yung lola ni Timothy, for almost 20 years, magkasama sila ni Timothy. Kaya sinabi ni Pablo, you, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose. Sinasabihan niya si Timothy, sa 20 taon na tayo magkasama, alam mo yung aking tinuturo,
Alam mo kung paano ako nagwo-walk the talk, at alam mo yung aking purpose. Yun ang sabi ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, kaya naman, yung lahat ng natutunan mo sa akin, ituro mo din sa iba. Parang yung lahat na natutunan ko sa pastor ko, na itinuro sa akin, ang gagawin ko ay tinuturo ko po sa inyo. Nakukuha niyo po. At yung pong mga natutunan natin, ano sabi? Ituro din po natin sa iba. Nakukuha niyo po. Parang pagod na kayo Hindi pa tayo kumakain. Okay. Ang lahat ng ito, sabi niya, yung way of life, yung teaching, yung purpose, ituro din natin sa iba. Kaya naranasan at nakita ito ni Timothy na talaga namang pinamuhay ni Pablo. Kaya rin siya ay naniwala. At the same time, sabi niya, yung faith na meron ako, yung patience, yung love, yung endurance, ang lahat ng ito ay ituro mo rin sa iba. Kaya si Timothy ay hindi nag-atubili na i-share niya din sa iba yung kanyang mga natutunan. Nakukuha niyo po. Kaya naman, sabi doon, yung lahat nung nangyari sa akin sa Antioch, yung tatlong lugar na binanggit ko kanina, Antioch, Iconium, and Lystra, yung pinagbabato nila ako, maraming himalang nangyari, maraming taong nagalit. Still, those people persecuted me. At ang itong pinakamaganda, ang sabi ni Pablo, yet the Lord rescued me from all of them. Nakukuha niyo po? Di ba ang saya? Na sa kabila nung mabuti mong intensyon, sa kabila nung gusto mong malang naman mag-share ng gospel, and people, sisiraan ka, sasabihan ka ng hindi maganda, may mga taong magagalit sa'yo, babatuhin ka, okay? Siguro naman ay wala pa sa atin ang nakaranas ng nag-share ng gospel na binato sa ulo. Wala pa po, ano? Sabi ko nga nung last week, way back 1990s, nung after dun sa Bible school, so pupunta kami sa mga palengke, no? Eh syempre, bago ako nun, ultimo lasing, sinasharean ko ng gospel. Nagalit, binuhusan ako ng beer sa ulo. Hindi pala masarap pag binuhos sa ulo, no? Pahabol ka sa aso, diba? Meaning to say, sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa atin, ang sabi doon, katulad ng naranasan ni Pablo, yet the Lord rescued me from all of them. Yung po kasing rescued, ang ibig pong sabihin nun, ay titinulungan. Hindi ibig sabihin, bakit si Pablo nung malapit nang mamatay, ba't hindi pinahinto ng Panginoon yung mga tao? Bakit hindi niya niligtas? Di ba? Yung rescued na ibig sabihin dito, sa kabila ng persecution, sa kabila ng marami kang problema sa buhay, sa pamilya, sa asawa, sa anak, problema sa trabaho, problema sa kaopisina, problema sa love life kung meron man, di ba? Sa lahat, sabi doon, tutulungan ka ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng rescued doon. In our lives, marami man tayong problema, baon man tayo sa utang, masakit man yung ating katawan, may sakit si tatay o si nanay, yet, sabi doon, the Lord will rescue us. Gusto niyo yan? Type nyo? Kaya naman mga kapatid, sa lahat ng nangyari sa atin, sabi doon, asahan natin lagi ang pangako ng Panginoon. Kung paano naranasan ni Pablo na siya ay iniligtas, gayon din naman, yung Diyos na nangako kay Pablo, siya rin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. And I believe the Lord will rescue us. Okay? At ang sabi doon sa ating pagpapatuloy, binasa natin yung 10 to 11, ngayon ay 12 to 13. May we ask everyone to stand and let us read the word of the Lord. Basahin po natin 2 Timothy 3:12 to 13. Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted, but evil men and impostors will proceed from bad to worse, deceiving and being deceived. Tayo manalangin, Panginoon, samahan, tulungan po kami sa umagang ito. At sa mga salitang amin pong pagbubulay-bulayan, mangusap ka po sa amin at tumadalangin minsan pa, O Diyos. Ang banal na Espiritu ay mangusap at kumilos po sa aming kalagitnaan. Override my preparation, in Jesus' name we pray. Amen. So praise God. Welcome po mga kapatid, yung nasa Facebook, yung nasa ating Zoom. So, dito ay pinapakita sa ating salita, ang sabi doon sa Tagalog, gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas daw ng maraming pag-uusig. You can count on it.
If you are a follower of Christ, daranas ka ng persecution. Kasama yon. And then sabi doon, samantalang ang masama ay lalo namang magpapakasama at ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Yung mga impostor, yung mga nanlilinlang, yung nandadaya, darating yung time na kung saan may mas mandadaya pa sa kanila. Yun ang sabi. Makikita natin dito, yung experience po ni Pablo ay pinapakita niya yung kabutihan, katapatan ng Panginoon na in spite of tayo ay sumusunod sa Panginoon, darating talaga yung point na kung saan people will persecute you. Nakita niyo si Pablo, di ba? Saka si Barnabas. Ang ganda nung binabalita and yet halos mamatay siya. And would you believe na pag na-transfer po sila from one place to another, sasakay siya ng barko, ilang beses siyang nasiraan ng barko, muntik mamatay sa lamig. Dumating yung mga shipwreck na kung saan marami pa rin silang naranasan. Pero sabi dito, pinapakita na kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, ay hindi naman po talaga parang easy-go-lucky. Pero ang pangako ng Panginoon, the Lord will rescue us. Amen? At ipinapakita rin po sa ating salita na kung saan maraming tao kasi ang nagtuturo ngayon na basta masaya ka, okay na yon. Maraming nagtuturo ngayon na magbigay ka ng magbigay sa simbahan, pagyayamanin ka ni Lord. Maraming nagsasabi na kapag ka naging Christian ka, wala ka ng problema. Hindi po totoo lahat ang iyon. Nakukuha niyo po. Kasi maraming nagtuturo ngayon, mag-join ka lang sa amin, pagpapalain ka ni Jesus. Teka muna. Hindi tayo prosperity gospel. We are not teaching here na yung kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, yayaman ka. Hindi gano'n. Nakukuha niyo po. Okay. Abuti na yung malinaw. At dito pinakita ni Pablo na tayo man ay mabubuhay at sa mga nagnanasang mabuhay ng may kabanalan, sabi doon, darating yung time that people will persecute you. Kay Pablo nga di ba? Even yung time na sinusulat niya ang librong ito, yung gobernador, okay? By the time na matapos niya yung 2 Timothy, ito rin yung time na pinatay si Pablo. Nakukuha niyo po? At ito makikita mo that sabi niya, the Lord still rescue him. The Lord give him sustenance. The Lord provide somehow yung lakas ng katawan, kagalingan sa sakit, at yung mga panahon na kung saan kailangan niya ng kasama, dito pinakita ni Jesus that God can make a way, He can lead the way. I want you to notice that, mga kapatid, yung pong award natin ng mga tagasunod ni Kristo, ito po ay eternal. Yung lahat po ng ginagawa natin ngayon, yung lahat, wala namang kasing papasok ng langit na masungit Wala rin papasok ng langit na siraulo ka or sabihin natin ang pangit ng buhay mo. Walang ganun Kasi gusto ng Panginoon na dito pa lamang ay maayos ang lahat ng ito. Kaya meron tayong tinatawag na Christ-like, katulad ni Kristo. Inaayos yung ating ugali, inaayos yung ating pamumuhay, inaayos yung ating motibo, inaayos yung pamilya natin, para kung saan kalakip ng iyong kaligtasan ay yung maayos na pamumuhay sa mundong ito. At yung pamumuhay na kung saan after we died, yung eternal life. At ngayon pa lang, gusto na ng Panginoon iparana sa atin ito. Okay? Sabi nga, ang kadalasan sa mga taong sumusunod kay Jesus, sabi ni David, ni King David, ako'y naging bata at siya'y naging matanda. Wala akong nakitang anak ng Diyos na namalimos ng pagkain sa kalsada. Nakukuha niyo po? If you are a follower of Christ, kalakip dito, hindi lang ang buhay na walang hanggan, hindi lang yung buhay na nagbago, kalakip din po na tayo ipakakainin niya sa araw-araw. And all these things shall be added unto you. Amen. I want you to notice yung dalawang salitang will. Di ba? Will be persecuted, will proceed from bad to worse. Yung will, okay, dalawang beses na ginamit kasi gustong i-emphasize ni Pablo na ito ay importante. Pag yung word na will, ang ibig sabihin nun, it indicates na merong promised guarantee from God. Pangako ng Diyos. Okay?
Importante ito kasi dahil kapag pinangako ng Diyos, kapag kanyang sinabi, mangyayari. Okay po? Okay. Kaya naman mga kapatid, we can trust God at His Word. Ano sabi doon? Sa lahat ng nagnanasa na mabuhay ng may kabanalan, you can count on it. Maaasahan mo, may persecution. Nakukuha niyo po? Sa lahat ng mga masamang tao, you can count on it. Hindi ang gagawa ng mabuti. Sasama at sasama ang kanyang ginagawa. Nagigets? Nakuha niyo po yung gusto nating parating. You can count on it. Pinangako, mangyayari. Okay? Ano yung you can count on it? Sabi doon, indeed all, basahin po natin yung naka-highlight, desire, ano raw? Desire to live godly in Christ Jesus. Anong ibig sabihin nun? Desire to live godly, yung word na godly. Pag sinabi pong godly, ang tawag doon ay holiness, holy, banal na buhay. Ibig sabihin, set apart. Kaya ako nakakilala sa Panginoon. Okay, nung ako ay dumating na sa time na nakakilala ako sa Panginoon, ang ginawa ni Jesus, He set me apart. Nakukuha niyo po. Meaning to say, Marvin, ito yung dati mong magulong buhay, pariwara, marumi. Dito ka ngayon. Isa-set apart kita. Nakukuha niyo po. Tayong lahat, nung tayo nakakilala sa Panginoon, unti-unti tayong sineset apart ng Panginoon to live a godly, a holy life. Nakukuha po. Yung example natin madalas, yung sipilyo. Papahiram mo ba yun sa kaibigan mo? Hindi. Yaki, no? Meron na bang nakapag-try? Kasi nga, yung sipilyo, okay, ay para lang sa akin. Nakukuha niyo po? Yung buhay mo na parang sipilyo, para lang yan kay Jesus. He set you apart. Do you believe that God has a plan and purpose for your life? And God will never use us kung magaspang yung ugali natin. Nakukuha po. Magiging kagamit-gamit ka lang sa Panginoon kapag ito ay nakitaan ng kabanalan. Kaya yung mga taong, dati po akong mandurugas, dati po akong magnanakaw, nung nagbago siya, ano yung patotoo niya? Binago na po ako ni Jesus at nakita sa buhay. Nakukuha po. Set apart. Sabi doon, sa mga taong naghahangad, nagnanasa o nagnanais to live a godly life kay Kristo Jesus, sabi doon, tayong lahat ay hindi darating sa panahon na kung saan parang dapat exempted ako. Okay po? Lahat ng sumunod o follower ni Kristo, everyone ay magkakaroon ng desire to live a godly life. Dahil kapag nung tinanggap mo daw si Kristo o nung tinanggap mo si Kristo, bakit walang nagbago? Umaate naman ako sa PH. Baka po kasi religion lang yung meron ka. Dahil kung ikaw ay may tunay na relasyon sa Panginoon, unti-unting, ano raw? Nagbabago. Unti-unti, nagkakaroon ka na ng ibang nasa sa buhay mo. Dati, tamad ako magbasa ng Bible. Aba, ngayon, kada umaga, nakakaisang Bible verse ako. Nung next week, parang naging 3 verse na. Nakukuha po, naging 1 chapter. Nagbabago. At kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan, di ba? Alam mong ikaw ay nakay Kristo na. Pagka kunyari, nakipag-away ka sa boss mo, hindi mo siya dededmahin. Ano nga gawin ng isang matinong Kristiyano? Lalapit yan sa boss, sorry, nasigawan kita. Hindi ka naman ganun dati Bakit nagbago? Dahil nagdi-desire ka na magkaroon ng buhay na may kabanalan. Nakukuha niyo po? Napaaway sa asawa, sa anak. May nakabanggaan sa traffic. Di ba? You really desire na maging okay. Bago ako pumasok nung Thursday, nakwento ko to kila Kuya Chris on the way sa parking, may isang kasamahan ako sa trabaho. Hindi ko alam na kasama ko pala sa department. Ginit-git niya po talaga ako. Nakita ko doon sa camera. May camera kasi yung kotse.
At halos paliko na ako, inilawan ako, binisunahan. Talaga, ang bilis-bilis niya. So para hindi na lang ako mabangga, kumanan ako. Siyempre, tao rin na nagpanting ba? Sunod kami sa parking. Nagkataon naman na halos magkatabi. Sa kabilang kalsada lang siya ng parking. Ang ginawa ko, pasok ako sa taas. Aba, doon din siya papunta. Lakas ang loob. Halos magkasama kami. Dumating yung time na kung, aba, doon ka rin pala sa building ngayon. Doon lang siya sa dulo. What I did was, I really prayed hard, Lord, tulungan mo po ako. Ayokong magalit. At mahirap magalit dahil hindi ako marunong magsalita ng Arabo. Okay? So, ang ginawa ko na lang, uminom akong tubig. After a few minutes, I approached the guy. Sabi ko sa kanya, bago ka rito, ganyan, kamusta? Lahat ng kamusta sa loob ng ilang segundo. And then sabi ko sa kanya, bro, next time, please drive carefully because you almost hit my car. Eh pag dati yun, susungal-ngali mo talaga, no? Salbahe ka. Di ba? Mumurahin mo pa yun. Nakukuha niyo po. Dahil hindi, malamang noon gano'n, babatuhin kita ng tornilyo. Pero ngayon hindi. I really pray, Lord, tulungan mo po ako. Nakukuha niyo po. Kasi nga, nagbabago. Nagbago. Eh, paano kung nasilat? Hingi ka ng sorry. Hingi ka ng sorry sa Panginoon. Nakukuha niyo po, yung pagbabagong binabanggit natin. Ibig sabihin, ang isang tao na merong relasyon sa Panginoon, may banal na espiritu na nag-uudyok sa ating lahat. Mali yung ginawa mo, say sorry to that person. Unti-unti, nakikita mo nagbabago. At yung desire na ito ay galing ito sa Diyos at tutulungan ka ng banal na espiritu na nabubuhay sa iyo dahil ikaw ay may relasyon na sa ating Panginoon. Do you have the desire na maging okay yung buhay ninyo? Meron ba? Do you desire na, Lord, hindi na mawala sa akin yung palamura? Lord, hindi na po mawala sa akin yung nanonood pa rin ng bold. Lord, hindi mawala sa akin yung makita ko pa lang yung tok-tok ng kasama ko. Gusto ko na siyang balugbugin. Lord, kabibili ko lang ng iPhone 12. Gusto ko naman iPhone 15. Nakukuha niyo po. Lord, marami akong gustong baguhin sa ugali ko. Tulungan mo naman po ako. Nakita niyo yung desire? If you have that desire, meaning to say, yung banal na espiritu na nasa inyo, nung tinanggap nyo si Kristo bilang Lord and Savior, yung Holy Spirit, papasok yun sa puso ninyo. At yung desire na mabuhay ka ng may kabanalan ay magiging pagnanasa mo rin. Nakukuha niyo po. Nakikets natin? Desire to live a godly life. So paano natin ito gagawain? Practice spiritual discipline. Pray, read your Bible, pray every day, and you grow. 1985 ko natutunan yung kanta na yon. Read your Bible and pray every day, and you grow. Nakukuha niyo po. Fasting, attend ng fellowship na ganito, listen sa mga words na mga gospel music, it will help you a lot. Okay po. Pero kasi karamihan sa atin, kapag feel niya lang, nawa ay hindi ganon. Ang sabi doon, in Christ Jesus. Ano may sabihin ng in Christ Jesus? Ang ibig sabihin ng in Christ Jesus ay ito po yung katayuan ng isang mananampalataya sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, tayong lahat na humingi ng tawad sa Diyos, tayong lahat na nagdesisyon that we will follow Jesus sa buhay natin, we accepted Him as our Lord and Savior, then we are saved. Tama? Okay? Ito yung state na kung saan, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kaya ako ay naligtas. Kaya meron akong kapatawaran ng kasalanan. I am forgiven. Yung state na ito yung in Christ Jesus. Tayo yun. Sa harap ni Kristo. Tayong sa mga tumanggap kay Kristo, yung follower of Christ. Ibig sabihin doon, ito yung panahon na kung saan kapag ikaw ay na kay Kristo, okay, alam ng Panginoon that bago pa likhain ang mundong ito, alam niya na kasi kung sino yung nasa Kanya. Sabi doon sa Timothy 1:9, He gave us grace in Christ Jesus before the ages began, before the world began. In Christ Jesus, you were chosen by God before creation. Alam ng Panginoon.
Kaya walang aksidente po sa buhay natin. Lahat ay kasama sa plano niya. Okay? In Christ Jesus, yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang katumbas. Walang makakapaghiwalay doon sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. And in Christ Jesus, lahat tayo, yung kasalanan natin ay nilinis, tinubos, at pinatawad ng Panginoon. At kapag in Christ Jesus, narinig niyo yun, ibig sabihin doon that 2 Corinthians 5:17. Nakakaalam niyo yan? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Yung mga luma kong pagkatao, yung luma kong pag-uugali, nawawala ito, unti-unti nawawala. In Christ Jesus, the new has come. Nakukuha niyo po. At kapag tayo ay na kay Kristo Jesus, ibig sabihin po noon, we accepted His sacrifice for our sin. Wala pong amount or hirap o trabaho na kayang gawin ng tao para siya ay luminis sa harap ng Diyos. Wala po. But if you are in Christ Jesus, sapat na ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para tayong lahat ay Kanyang patawarin. Amen po? Okay. So sabi dito, yung bang salita ng Panginoon, okay, yung Word of God, if you are in Christ Jesus, sabi doon, tayo ba ay magkakaroon ng tinatawag na pagbabago? Tama? Siyempre, meron. At yung gospel na tinuturo natin ay hindi lamang ito sa mga Christians. It also includes yung mga non-Christian. Kung ikaw ay walang relasyon sa Panginoon, when you accepted Christ as your Lord and Savior, therefore, you will be in Christ Jesus. So tayong lahat, sabi doon, ay we are enabled to live a godly lives by faith in Christ Jesus. Ano sabi doon sa Galatians 2:20? Sabi doon, basahin nga po natin. I have Amen. Sobrang familiar o sikat yung Bible verse na ito. And yet, maraming pagkakataon na kung saan ay parang ang hirap namang paniwalaan. Yung buhay na meron ako ngayon, yung buhay na ito, sabi doon, ay pinamumuhay ko nakasama si Kristo. Okay? Maraming pagkakataon na kung saan ipinapakita that Christ was crucified for our sin by faith. Okay? Sabi doon, we trust, pininiwalaan natin yung kanyang kamatayan ang nagbayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sabi doon, kasama akong napako ni Kristo at yung buhay ko ngayon, ay pinamumuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung buhay ko ngayon ay pinamumuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya in the Son of God. Sino yung Son of God? Si Jesus. Ano yung ginawa ni Jesus? Who loved me and gave Himself for me. Nakukuha po. Gave Himself for me. Kaya dito, pinapakita mga kapatid, na sa buhay natin ito, lagi natin tandaan na yung motibo ng Panginoon when we accepted, before we accepted Christ Jesus, ang motibo na talaga ng Panginoon is ibigay yung kanyang sarili sa atin upang tayo rin naman ay magkaroon ng tinatawag na kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan. Okay po? Kaya ang sabi doon, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus, and raw, will be persecuted. Naalala niyo, natanong niyo ba sa sarili niyo, bakit ganon? Nung naging Christian ako, saka naman dumami yung kaaway ko. Nung naging Christian ako, marami ngayon ang pumipigil sa akin, huwag ka nang magsimba. Bakit nung naging Christian ako? Kaya nung 90s, nauso yung Praise the Lord. O yan na si Praise the Lord. Di ba? Kaya kapag dumating yung time na kung saan, kapag hindi mo alam ang katayuan mo, aayaw ka. Ayoko nang maging Christian. Bakit? Marami nang tumutulig sa akin. Oh, meron bang Christian na ganyan?
Bakit akala ko Christian ka, ba't nagmumura ka pa rin? Ako niyo po, lalapitan ka nila. People will persecute you. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, indeed, Timothy, all who desire to live godly in Christ Jesus. Ano raw? Anong kasabi? Will? Na-experience na bang ma-persecute? Sabihan ka ng kaibigan mo, pre, lalagpas ka na sa langit. Huwag ka nang magsimba, wala naman nangyayari. Ako niyo po. Tama na yan. Parang simba ka ng simba, dito lang tayo sa kwarto, magsugal na lang tayo, mag-inom. Or, yung iba, ayoko nang magsimba. Bakit? Dadami lang yung kaaway ko. At yung iba, dahil sa pagsunod nila kay Kristo, at nawawala yung kanilang desire to live a godly life, kasi nga, pine-persecute sila. Actually, yung persecution na hindi lamang galing sa ibang tao, minsan galing sa church, galing sa loob ng pamilya, galing sa asawa, galing sa mga kapatid, galing sa mga taong na kung saan ay gustong-gustong bumalik tayo dun sa ating ugali. Andyan pa po kayo. Okay, will be persecuted. Kaya yung iba, sinasabi nila, ganito na lang ako, saka na lang ako magsisimba kapag kailangan ko na. But, if you knew, kung alam mo ang iyong status as a believer, hindi lamang ikaw maghahangad ng mabuhay ng may kabanalan, kaalinsabay nito, you can count on it that you will be, ano raw? Persecuted. So kapag ikaw ay pinapersecute, anong iisipin mo ngayon? Kasama ito sa pagiging Kristiyano ko. Nakukuha niyo po. Hindi ka exempted. At ang pangako ng Panginoon, sasamahan kanya. Kaya nga sabi doon sa John 15:18 to 21. Samahan niyo po ako magbasa. If the world hates you, you know that it has hated me before it hated you. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, yung mga taong nakapalibot sa inyo, alalahanin nyo na ako muna ang kanilang kinapuutan. Nagalit muna sa kay Jesus. Even Christ, na persecute. Okay? At sabi doon, kung kayo'y taga sanlibutan, mamahalin nila kayo. Ibig sabihin, kung ikaw ay hindi pa nakakakilala kay Kristo, same. Same pa sa dating ugali, hindi ka nila pe-persecute. Bakit? Belong ka naman sa amin eh. Pero if you belong to Christ, people will persecute you. Nakukuha niyo po? Parang, paano ka pa namin hihilahin, member ka na namin. Parang kasama ka na namin sa gang. Pero kung ikaw ay lumipat sa kabilang grupo, sa kabilang, kunyari, naging Christian ka na, hihilahin ka namin. Bakit? Wag ka doon, dito ka lang sa amin. Nakukuha niyo po? Okay. Sabi doon, kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan, hindi na kayo belong sa mundong ito. Sabi doon, sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. At ang sabi doon sa sumunod na verse, basahin po natin, remember the word that it said to you, andyan pa ba kayo? A slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you as well. If they followed my word, they will follow yours also. But all these things, sabi doon sa Tagalog, alalahanin nyo ang sinasabi kong ito. Walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Bago tayo usigin, inusig na muna nila si Kristo. Bago tayo usigin, persecuted, inusig na muna nila si Pablo. At yung mga nauna pang Kristiyano sa atin. Dinaanan nilang lahat ng ito. Kung sinusunod nila ang kanilang sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Dahil wala silang pagkakilala sa Diyos. Therefore, hindi ka belong sa amin, umalis ka rito. But if you belong kay Christ, yung mga taong nandun sa sanlibutan, hihilahin nila kay pabalik.
Nakukuha niyo po. So kaalinsabay yung persecution. Kaya naman ang sabi ni Pablo kay Timothy, therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me, his prisoner, but join with me in suffering for the gospel according to the power of God. You are a Christian. You are a follower of Christ. Kilala ka na nila. Sabi doon, kaya naman, huwag kang mahihiyang mag-share, magpatotoo sa kanila tungkol sa akin. Ang sabi doon, sabi ni Pablo, Timothy, huwag kang mahihiya na mag-share tungkol kay Christ. Sabi niya, huwag mo rin akong ikahiya. Kasi nga, pagka ikaw ay nakakulong, minsan pagka yung tao ay nakakulong, ayaw nating sumama, no? Ayaw ko bad person ang thinking nila. So ayaw nating ang tawag sa ganun, associate sa mga nakakulong. Sabi ni Pablo, kahit man ako ay nakakulong, bilanggo man ako, sabi doon, lahat ng ito ay nangyari dahil sabi doon, sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Ilan sa atin ang umaasa sa kapangyarihan ng Diyos in spite of all the suffering that we have? Katulad ng sinabi ni Pablo, yet the Lord rescued me. Amen. You will be persecuted, yes. At ang sabi doon sa 1 Peter 4:12-13, samahan niyo po ako magbasa. Beloved, sabi ni Pablo, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. Sabi ni Pablo. Sa halip, anong sabi doon? Magalak. Rejoice. Keep on rejoicing. Magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos, 'di ba? Yung kagalakan, yung joy, yung kaluwalhatian ng Panginoon. Dito po ipinapakita na lahat tayo ay daranas sa lahat ng pagsubok na ito. Even yung mga false teachers will keep on telling, huwag ka na dyan sa church na yan, huwag ka na sunod kay Kristo. Kaya iniiba nila yung kwento. If you belong to, pagsimba ka lang, maganda yung buhay mo, magbigay ka sa Panginoon, gaganda yung buhay mo. Hindi ganon. If you belong kay Christ, and you desire to live a godly life, ano sabi doon? People will persecute you. Nakukuha niyo po? Parang ayaw niyo na magpatuloy Kaya nga sabi ni Pablo, sa lahat ng ito, nang nangyayari sa buhay natin, tandaan natin yung Romans 8:28. Basahin natin. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti po nating lahat, sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Yung pangako pong ito ay para sa mga Kristiyano lamang. Nakukuha niyo po. Sabi doon, alam natin na nakakalakip ang lahat ng bagay sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Diyos. If you believe na mayroong purpose ang Panginoon sa iyo, whether it is good or bad yung nangyayari sa buhay mo ngayon, may purpose si Lord. Marami tayong kakilala, no? Kamag-anak, kaibigan, kasama sa church. Mga kapatid, bago ito nakaharap sa maraming tao, bago sila umahon, bago sila naging maayos na katagapaglingkod ng Panginoon, dumaranas po ito ng maraming setback, persecution. Bakit? Dahil, sabi doon, we know that God causes all, bad or good, things to work together para daw for good to those who do you love Jesus? Kung mahal mo si Jesus, He has a purpose and plan for you. Kung ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa inyo. One thing is for sure. May magandang plano ang Diyos. Gusto mo ng maayos na buhay? Tuhurin natin. Luhod tayo sa Diyos. Lord, gusto ko po ng maayos na buhay.
baon ka sa utang. Lord, gusto ko pong mabayaran ito. Ang bigat ng problema. Lord, may sakit si tatay. May sakit si nanay. Maayos na pamilya, hindi ka gusto ng anak mo. Maraming bagay. Kaalinsabay ng ating pagsunod kay Kristo. Nasain natin lahat na tayo ay mabuhay ng may kabanalan. People will persecute us. But the promise of God, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Mga kapatid, sa umagang ito, very crucial po yung to those who love God. Mahal ko naman si Jesus. Yeah, mahal mo siguro by words. Kasi yung pong totoong nagmamahal sa Diyos, ito yung mga taong sumusunod sa Kanyang salita. Nakukuha niyo po. Hindi nakukuha sa suhol ang Diyos. Oy, nagsisimba naman ako. Nagbibigay naman ako sa mahirap. Papautang naman ako. Marami. Hindi mo kayang suhulan ng Diyos. Kaya ka gumagawa ng mabuti kasi ligtas ka na. Pero hindi ka pwedeng maligtas dahil gumagawa ka ng mabuti. Nagigets po? Amen. Kaya ang sabi doon, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, tandaan natin that God has a plan and purpose for us. Kaya wag natin pong sayangin yung buhay na meron tayo. Wag mo sayangin yung pagpasok mo sa simbahan at paglabas mo na parang wala lang. Merong purpose ang Panginoon sa lahat ng ito. Yung pain, yung sakit, sandali lang yun. But would you believe that God is preparing us sa eternal? Nakukuha po. Yung pagbabagong ginagawa sa atin ng Diyos, unti-unti itong nangyayari. For good. For His purpose. Kaya ang sabi doon sa verse 12, basahin natin, but evil man and impostors will proceed from bad to worse, deceiving and being deceived. Ang ibig sabihin noon, yung mga tao ay lalong magpapakasama-sama, yung mga manlilinlang, sila din naman ay malilinlang. Yung mga false teachers na nagsasabing, mabuhay ka lang ng okay na tayong lahat, pag tinanggap mo yung maminiwala ka lang sa Diyos, magiging okay, yeah. Pero pag pinag-uusapan na yung pagsunod kay Kristo, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nga sabi doon, they will go from bad to worse. At sabi nga, mas marami pa yung mga taong kanilang ipapahamak. Ano mangyayari sa kanila? Sabi doon sa Revelations 20:15, and if anyone name was not found written in the book of life, ano daw? He was thrown into the lake of fire. Tayong lahat, pagharap natin sa Diyos, merong 2 libro. At isa dun sa librong bubuksan, yung book of life. At pag hindi nakasulat ang pangalan mo dito, ano raw sabi? He was thrown into the lake of fire. Are you sure that your name is written in the book of life? How about yung anak natin? How about yung asawa natin? Si ate, si kuya. Si nanay, si tatay. Paano sila? Kung ito ay ninasa mo sa buhay mo, nasain din po natin sa buhay ng mga anak natin o ng mahal-mahal natin sa buhay na maisulat din naman ang kanilang pangalan doon sa book of life. Paano? Believe doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, hindi ka po naligtas at hindi naisulat yung pangalan mo doon sa book of life dahil lumapit ka sa harap and you pray ng sinner's prayer. Hindi po ganon. Kaya ka lamang naligtas dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Klaro po. Kaya ka naligtas dahil sa ginawa ni Kristo. Hindi dahil sa may ginawa kang mabuti o nagsalita ka ng gantong-gantong salita. Hindi po. Period. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At yun ang pinaniwalaan natin. Nandiyan po. Amen. Kaya ang sabi naman, doon sa Proverbs 28:10, before we end, sabi doon, one who leads the upright stray in an evil way will himself fall into his own pit.
but the blameless will inherit good. Ang mga tumutokso sa mabuti upang magpakasama-sama, sila rin naman ay mapapahamak sa kanilang mga pakana. Ngunit ang taong may tapat na pamumuhay ay magmamana ng maraming kabutihan. Magmamana ng maraming kabutihan. Dito makikita natin mga kapatid na ang Biblia ay puno ng kwento o halimbawa ng mga taong hindi tuwid ang pamumuhay. At marami ring kwento ang Biblia na kung saan sumunod sa pangako, sa salita ng ating Panginoon. Nawa ay hindi tayo mag-fall doon sa mga turo sa mundong ito na ilalayo kanila sa Panginoon. At sa tuwing tayo ay dumarating sa pagkakataon na kung saan may mga kasalanan that will entice us, may mga kasalanang binabalik tayo sa dati nating pamumuhay. Sabi doon, mas nanasain kung ako ay maging blameless. Why? Because I will inherit good from God. Nakukuha niyo po? Wala pa akong nakitang ama na itinuro niya sa anak niya magnakaw ka. Wala pa akong nakitang ama o ina na nagsabi sa anak nilang, gayahin mo yung mga ginawa ko. Nandaya, nandugas, nagnakaw, naggawa ng masama. Walang ganun. Walang insane na magulang na nagsasabi ng ganun. Nakukuha niyo po? Yung lahat ng natutunan ninyo sa Biblia, and every time na tayo ay magpo-fall sa sin, balik tayo sa cross. Balikan natin yung ginawa ni Kristo sa cross. Dahil yun lamang ang way mo para patuloy mo makita na ako ay niligtas ng Panginoon for a purpose. Nakukuha po. Pag nasisilat, go back to the cross. Pag nape-persecute, dahil sa iyo to, Jesus, ginagawa ko to para sa iyo. Okay? Kaya ang sabi doon, paano natin to gagawin? Paano ako mabubuhay na merong maayos na pamumuhay? Psalm 37:5. Basahin natin. Commit your way to the Lord, and pag ang Diyos ang nangako, ito ay matutupad. Nakuha niyo po. Yung Psalm 37, sabi doon sa verse 1, do not get upset because of evildoers. Huwag kang mainggit doon sa mga gumagawa ng masama. Do not be envious of wrongdoers. Sabi doon, para lang kasi silang mga dahon o damo na ngayon ay naririto, pero pagdating ng hapon, mamamatay din sila. Or tawag doon, madidecay yung green plants. Kasi marami sa atin, bakit ganun? Hindi man siya nagsisimba, pero parang mas okay pa yung buhay niya. Huwag daw natin silang pagkaingitan. Okay? At sabi ng Panginoon doon sa Psalm 37:3, sabi ni David, trust in the Lord and do good. Live in the land and cultivate faithfulness. Yung 4, sabi doon, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kaya sabi ng Psalm 37:5, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He will do it. Pag ang Diyos ang nangako, gagawain niya. Kasama po doon sa trust na binabanggit natin, meaning to say, continually, daily, trust your life to Jesus. Kung yung burden na meron tayo, ibibigay natin sa Kanya. Sabi doon, we will not be anxious. At the same time, sabi doon, if we continue to pray it to the Lord will help us. At times, nung sufferings, at times, nung may mga circumstances tayo na kung saan nilalayo na tayo ng Panginoon, ng problemang ito, kasalanan man ito, persecution, bilang isang mananampalataya, kung nanasain mong mabuhay ng may kabanalan, people will, persecute you. It's up to you. Between you and the Lord. But as for me, sabi nga, mas nanasain kong mabuhay ng may kabanalan, even though people will persecute me. Because at the end of the day, the Lord will provide. Whatever He promised,
I will trust in Him, and I believe that He will do it. Do you have this kind of desire in your life? Trust in the Lord. Commit to Him. Merong maraming persecution, kausapin natin si Jesus. And this morning, tandaan natin na may magandang plano ang Diyos sa lahat ng taong nagmahal sa Kanya. Do you love God? Do you love His Word? Then read your Bible every day. And this morning, before we end, ang sabi ng ating pinag-aaralan, indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted, but evil men and impostors will proceed from bad to worse, deceiving and being deceived. Pag-usapan natin mamaya. What have you learned from our today's message? Have you experienced being persecuted? Kwento natin sa grupo natin. And what will you do this week to others so that they can hear the good news of Christ? May we all stand? Don't forget our next week, wala tayo sa umaga, sa hapon po yung ating service. Heavenly Father, we thank you po sa mga kapatid namin na kasama namin sa loob ng panambahang ito. Thank you, Lord, sa mga kapatid namin kasama namin sa online. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos. Dahil kaming lahat, kahit yung nakasama namin sa Zoom, naniniwala na kapag pinagkatiwala po namin sa iyo, yung aming dalahin, yung aming problema, yung persecutions that we have, yung mga sins na hindi po namin kayang malagpasan, sabi mo po, katulad ng ipinangako, at katulad ng sinasabi ni David, pag pinangako ng Panginoon, tutuparin niya. At salamat, Panginoon, even though merong persecution ahead of us, but one thing is for sure, to those who love God, you have a way out. Help us, and I pray that you may continue to bless ang lahat ng kapatid namin kasama namin sa umagang ito. Lord, abutin mo po ang kanilang mga panalangin at nakikiisa po kami dito. At minsan pa, as we celebrate our Thanksgiving Day next week, sa iyong pangako, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, we want to give you all the praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin na